Staged lang o planado mga tol itong nangyaring shooting incident dito sa Senado. Yan ay sentimiento ng NBI agents, no? Ayan ay ayon mismo kay Director Matibag. Panoorin natin ito mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a So mula rito sa report sa UNTV News and Rescue, pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ni PBBM ang mga opisyal ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnayan mga tol dito sa nangyaring putukan sa Senado nung isang gabi. At ayon nga rito sa report, sentimiento ng NBI agent is stage o yung planado etong nangyaring shooting incident dito sa Senado. Pag-usapan natin to mga tol. Nel, meron bang detalye na ibinigay ang NBI sa putukan na nangyari at ano ang kanilang sentimento doon nga sa nangyari? Yes, June, stage o planado ang nangyaring gulo sa Senado. Yan ang umano ang sentimiento ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon mismo yan kay Director Melvin Matibag. So ayon mismo kay Director Matibag, stage, planado, no? Matapos ang pulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., humarap kanina sa press briefing ng Malacanang sina National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at Philippine National Police Chief Police General Melencio Nartates. Paliwanag ng NBI Chief, wala naman silang planong atakihin ng Senado para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung merong pagtingin yung iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, you say Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Pagdedetalye pa ni Director Matibag, 5:08 PM kahapon ang hilingin ni GSIS General Manager Vic Veloso sa NBI na panatilihin ang seguridad at kapayapaan sa gusali ng GSIS na katabi lamang ng Senado. Ang nakitaan niyang nagdidrill sa pinto na nasa pagitan ng Senado at GSIS main office ay bahagi ng hakbang para isecure ang gusali. At kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdidrill, hindi naman po pang assault. Ang nagdidrill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung Dami kasing lagusan eh. primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon. Kaugnay ng nangyaring shooting incident, ayon sa Malacanang, ang unang nagpaputok ng warning shot ay si Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca. Oh, okay. Sergeant at Arms daw ang unang nagpaputok. Tapos nagkaputukan na, no? Naggumanti na kung sino man yung gumanti. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagkilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Ganun? Aplasca. Nung nagpakilala lang, biglang nagpaputok ng warning shot. Grabe naman. At dahil doon napili Hindi siya friendly, no? si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Ayon sa NBI Director, matapos gumanti ng warning shot ang NBI agent, sunod-sunod na ang putok ng baril na mula sa personnel ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Mainitin pala yung usaa. Kung pagbabasehan natin yung kwento mga tol, tinanong yung nakaupo, tapos nung nagpakilala,
biglang nagpaputok na agad ng warning shot. Syempre mga debaril din to, di nagkaputukan na silang dalawa. 'Di ba? Pero ibubuwis ninyo yung buhay ninyo para sa ano? Para sa isang tao lang din. Well, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po rin sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang Blue Guard eh. Dapat tignan nyo CCTV. So pares na po silang umalis. Ukol naman sa tinukoy na umano'y suspect sa Senate shooting na si Mel Oragon. Ayon kay Director Matibag, hindi siya opisyal na empleyado ng NBI. Siya anya ay nagsilbing driver sa grupo ng NBI agents na nasa GSIS building. Nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Ayon sa PNP chief, kasama nila ang NBI sa nag-iimbestiga sa insidente. Kabilang narito ang umano'y stage o planadong kaguluhan para mapatakas umano si Senator Bato. Oh. Ang sentimiento, stage, planado, kailangan magkaroon ng komosyon, kaguluhan para doon nakafocus yung mga tao, yung media, habang si Senator Bato is tumatakas. Parang ganun ang gustong palabasin, no? Kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that, and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident. Ayon sa NBI, sa pulong nila kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, pinatitiyak na magiging patas ang investigasyon at mapanagot ang mga may sala sa insidente. Pero po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan, at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga tao may dapat panagutan sa pangyayari pong ito. Iniimbestigahan na rin ng PNP at NBI kung nakaalis na nga si Senator Bato sa Senado. Ayon kay Director Nakaalis na daw. Matibag, sa una nilang pag-uusap ng Senate leadership, nasa pananagutan anya nila ang senador na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. If you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, di po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin ituloy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang humarap, ang Senado po ang may karapatan. No? Ibig sabihin, sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato. Sa huli, tiniyak ng NBI at PNP na agad nilang ilalabas ang resulta ng kanilang investigasyon dito sa nangyaring insidente sa Senado. Yan muna ang Wala na, umalis na daw mga kapatid, at meron ako nabasa kung papaano nakaalis ng Senado si Senator Bato. Siguro sa mga susunod, pag-usapan natin yan. Pero ngayon, ano ang inyong masasabi dito sa sentimiento ng NBI agents na planado etong mga nangyaring kaguluhan daw dito? At ang narinig nga natin kanina, di ba, ay sinabing planado ito para magkaroon ng kaguluhan, para magkaroon ng pagkakataon daw na makaalis. Sabi nga ang ginamit ng word makatakas para daw makatakas si Senator Bato. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan mga tol? Comment kayo sa ibaba.